Hi Gemini, bare months of 2025. Ito na po ang inyong reading. Kuha tayo ng ilang guidance, advice, messages na marahil ay kailangan nyong marinig. Ngayon, iisa-isa, ayan o, kita niyo. Ano na ito, nagbabakal ba? Ang oras na kasi, 2:00 na ng madaling araw. Bilang isang buwan si Moonchild, live na live tayo sa TikTok. Babalikan ko kung meron mang mag-comment, iisa-isahin natin. Yan yun eh. Hindi pa umiepekto ang kape. Iisa-isahin natin ang buwang ito ng bare months, September, October, November to December. Hinga natin ng gabay kung ano yung kailangan nyo marinig. Bilang guidelines, why not? Gamitin nyo ito. Kung ano man ang aangat, kuha muna tayo guys. Gemini, kuha tayo ng panimulang baraha para sa inyo. Bare months, anong kailangan marinig ng isang Gemini? Message? Anong parating? Anong ganap? Uranus. Kaka-mention ko lang nito. Hi, Miss Love. Live na live kasi tayo. Meron akong tinugunan. Eto na, medyo na. Alam mo, iniisip ko to biglang tumalon. Kasi may tanungan tayo every live. Pero, Uranus, guys. Right now, your planet Uranus, astrologically, kung meron man akong mamamention, hindi na ito kailangan laliman or ano pa man intindihin. Pero binabanggit lang po kung minsan ni Moonchild, para kahit paano meron kayong ideya kung saan ko pinaghuhugot po yung ilang messages. Si planet Uranus kasi right now is in your sign, Gemini. Uranus is the planet of, yes, distractions, innovation, mailang changes. Marahil ito na, unahin na natin. Maaaring merong mga pagbabago or may ilang bagong simulain, opportunity, naaangat ngayong bare months. Higit yung mararamdaman yung presensya ni Uranus na may kaugnayan. Since kayo yung mga anong tawag dito? Nagahangsin mo siya. Mga techie, ayan. Mga techie, pagdating sa communication, technology, hindi nyo pa man yan ma-realize, baka may opportunity or merong aangat po dyan. Anything connected sa communication, technology, social media, the internet, why not? Or transportation. Dyan ba kayo nakalinya, if ever? Andyan, parang may mga offer ang universe. Bare months, guys, it's time to upgrade. Parang ganon, magle-level up kayo, nag-upgrade ang mga situation. Hindi nyo pa man yan ma-realize. Yes, it can be sometimes scary, nakakatakot yung mga innovation. Yung parang mga pagbabago sa buhay natin. Pero, sabayan ito. Okay? Nang hindi kayo nagmamadali, sumasang-ayon ng mga doggies. Nang hindi kayo naiinip. Okay? This is something, of course, dapat pinaplano. Para sigurado. Eto, biglang may hugot agad tayo. Kuha tayo ng advice, unexpected. Bare months, baka may ilang unexpected ganap. Surprise, yes, could be positive or negative. Pero, sandali lamang. Patahimikin natin. Ang po, ayan, nagbabalik tayo. Naway, umayo na ang ilang katahimikan. Gemini, unang buwan ng bare months, September 2025. Anong kailangan yung marinig? Anong ganap? Anong parating? Mensaheng gabay po. Message. Gemini, guidance. Anong kailangan marinig ng isang Gemini? The Ace of Cups, reverse. Ayat pa tayo. Susubukan natin maging diretso. Hindi natin tatamisan po. Wag laliman. Mensaheng gabay lamang. The Ace of Cups, 8 of Wands, 7 and 5 of Wands. Fiery ang umaangat. So, parang nandito yung pagbibigay diin nyo sa gusto nyo pang maipaglaban o ipinaglalaban sa buhay, karera, trabaho, partnership, relationship, andito na lahat guys. Yes po. 5, 7. Lalo pa kung ito talaga yung gusto nyo, mahalaga sa inyo. Why not? Bigyan ng proteksyon ang mga sitwasyon na ito at hindi yan mawawala sa inyo.
Actually, pagpapalain kayo. Claim na natin to, ha? May magandang flow tayong nakikita. Kasi nga, inilaban nyo eh. Inilaban nyo ang Bataan. Ay, kailangan ko na talagang pumunta ng Bataan kasi puro Bataan ang nami-mention ni Moonchild. Hindi. Pero andito yung passion, yung love sa ginagawa nyo na kahit hindi madali minsan, pero pinapaangat nyo ang inyong mga kakayanan, yung mga natural na ability nyo. Yung love nyo sa tao man, relasyon, posesyon, tayo po ay general reading, Gemini. So, just only take what resonate pa rin. Okay? Sa pakikibaka nyo, ayan o, puro fiery. Yung fire sa puso nyo, yung passion. Again, yung affection. Nandyan, ready kayo na sumuong, ipaglaban ng mga sitwasyong ito. Kasi alam nyo, deserve yan, Gemini. Pero, of course, sa part na ito, tatanungin din ang sarili ha, kasi parang may hugot dito si Ace of Cups. This one is in reverse. Especially when it comes to relationship. Kahit pare-pareho kayo ng sign, just only take what resonate. Again, nakakakuha tayo dito ng message for some of you na baka kayo na lang yung nakikipaglaban. Kayo na lang ang higit na kumakapit. So, best time, September, to do some reflection pagdating sa inyong mga romance, love life. Balance pa ba? Baka ikaw na lang ang nakikibaka. Okay? Moonchild, okay kami. Okay kami. Lumalaban kaming dalawa. Yun po ay maganda. Okay? Pero bigyan nyo rin ng pagkakataon. Ito yung pinaka-advice niyan. Na kahit andito kayo sa isang relasyon, bigyan nyo ng kalayaan yung bawat isa. I mean, na parang hindi lang kayo mag-jowa, hindi lang kayo mag-asawa, pero parang magtropa rin, magkaibigan, go with the flow, para mas maganda yung flow, walang sikip mo siya. Ano daw yan? Saan ang galing yan? Kumbaga, walang pagkasakal. Ayan. Malaya. Yes po, more on self-care tayo, self-love, okay? Lalo pa, kasi parang nandito yung paglaban nyo eh. Hindi nyo pagsuko. So, sana mabigyan nyo rin ng prioridad yung kayo naman. Best month ito, September, na bigyan ng something ang iyong sarili. Yes, magpaganda, magpaspa, magpahinga sa inyong mga paraan. Okay, anything related to eh. Sabi ko nga, relationship, especially family. May travel ba kayo? September. Kasi umaangat dito. It doesn't matter kung ito ay long or short distance travel. Or meron kayong pinaglalaban, inaayos, kinukumpuni, or higit na bibigyan ng diin sa relasyon, pamilya, sa inyong mga physical home, why not? May aayusin kayo. Na ang ganda, kasi andyan yung mga puso nyo eh. Opo. So, sa dami niyan, sa dami na gusto nyong ilaban, bigyan ng proteksyon, sana huwag kalimutan ang sarili. Yun yung pinaka-advice ni Ace of Cups. Okay, ito na tayo. October 2025, Gemini message. Anong kailangan marinig ng isang Gemini? October. Guidance, may sumasama sa aking kamay. Ito. Ang dami nito, hindi natin pipigilan. The Magician, kayo na to. This is the sign of Gemini. Kompleto, Ricardo, magical. Ang buwang ito. Gusto niya yon, ikaw na to. Walang pagkakulang. Kasi nga, meron kayong ipinaglaban ng September. By October, kompleto, Ricardo. Ang menudo. Gusto niya yon. The Two of Swords, yun lang. The Moon, the Hierophant, the Knight of Swords. Seven of Pentacles. Wala namang perfect, walang perfect relationship. So, more on emotions, feelings, ang umaangat dito. The Moon, may pagkamalalim. Hindi kailangan laliman ha. Single, especially, meron ako nakikitang secrets, nakahide. Kita mo, nakapiring pa siya dito. Reversal yung energy, Gemini. So, pwede itong mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. It could be someone na tahimik lang, na nakasilay sa'yo, nakatingin sa'yo, pinagmamasdan ng iyong ganda, the Magician, abilidad, yung kakayanan mo, ang iyong aura, yes po.
Pero, baka hindi pa na-reveal sa'yo. Paano na to, Moonchild? Hindi na to sikreto. Sinabi mo. It could be secret lover po. A secret lover. Gusto niyo yun? Meron. Moonchild, malabo yan. Parang wala naman. Kasi nga naka-hide eh. Hindi mapaangat ang katotohanan or totoong nararamdaman. Yes po. Yun yung una kong nakita dito. Couples in a relationship, have fun, enjoy din pag may time. Kasi parang may pagkaseryoso akong nakikita sa inyong mga buhay, karera, trabaho. Nagiging practical na. Totoo naman. Dapat naman. Pero pahintulutan nyo rin ha, na magsaya. Have some time off your busy schedule naman. Na kayo naman, okay? Kayo naman. Romance, love life, the moon, yung pagiging mother figure, motherly, and feminine energy. I'm getting a message dito. Pagkabuo, kompleto, hindi po isang medical advisor si Moonchild. Simpleng card reader lang tayo. Pero kung andito na ang inyong kagustuhan, yung ilang plano nyo, the Seven of Pentacles, na in a way, naiinip na kayo, i-claim na ba natin ito? Lalo pa kung iniangat nyo na ito sa kanya, tahimik nyo itong pinagdadasal, the Hierophant, or kumukonsulta na talaga kayo, or maybe ito yung pinaka-advice. Diba? Minsan na-overwhelm ako. So, isang baraha guys, napakaraming pwedeng iwan ito. So, just only take what resonate. Marami ang pwedeng makapakinig. Tayo po ay general reading. Ay, humihinga lang po ang Moonchild, pero nag-highlight ang inyong mga children, mother figure, baby, why not, a baby blessing, October. O ito nga yung advice guys, iwas kayo sa ilang stress din, o ilang negativity, negative energy, at kung nanaisin lang naman, maging open kayo sa ilang possibility na merong pwedeng tumulong sa inyo. It could be someone, a mentor, a guardian, or a professional expert. Kung nanaisin lang naman, meron pong gabay, merong nandyan, merong suporta, merong pwedeng tumulong sa inyo sa kondisyong ito, o sitwasyong ito, para sa ilan na nahihirapan na makabuo. Okay, a fertility doctor. Sa professional lalapit ha, hindi kay Moonchild. Ayan. Maging open kayo. Meron ako nakikitang blessing. Guys, kung hindi ito mag-apply sa inyo mismo, reversal ang energy, maaring may kaugnayan sa pamilya, why not? Ilang taong malapit sa inyong puso. Baka ito yung marireveal. Baka ito yung hindi masabi. Baby gender na ba ito? Reveal? Ay. Why not? Ayan yung mga energy na nakukuha ko sa inyo. October 2025. Gemini, move forward tayo. November 2025. Guidance para sa inyo. Message. Anong kailangan marinig ng isang Gemini November 2025? Guidance for you. Queen of Cups, the Devil. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan. Lahat sila in reverse. May ilang imbalances, guys. Speaking of stress, ayan. Na-mention mo kasi yung stress. Iiwas kayo sa ilang negativity, negative energy, ilang demonyo. Ayan, the Devil. Yung ilang unhealthy. Hindi naman tayo perfect eh. So, may ilang imbalances or ilang relapses na okay lang naman. November 2025, best month ito to recharge your energy, guys. Again, hindi isang medical advisor si Moonchild. Sa part na ito, kayo po ang higit na makapagsasabi. Listen to your body. Kasi isa lang yung nakikita kong message niyan. Pagdating sa health, physically, mentally, emotionally, pakiramdaman po ang inyong mga sarili. Listen to your body. Kasi nga, ang dami yung pinaglalaban. Unang pasok pa lang ng bare months, Gemini. So, this time, kasi sa paglaban mo na yan, minsan hindi nyo na nararamdaman yung kayo naman. Okay, baka kinukulang na pala kayo. Dalawa lang to. It's either nakukulangan, nasasobrahan sa ilang bagay. Ayan. Okay, alisin nyo. Itong, ano yan? Ilang negative, unhealthy
na hindi nakakaiwan or nakatutulong sa inyo ng something benefits. Yes po, syempre kailangan nagbabalance sa mga situation. Kailangan may give and take. Kailangan na ibibigay mo rin yan para sa iyong sarili. Or, andito yung pagkapit nyo sa mga sitwasyon, posisyon, tao. Pinaglalaban pa rin ito. Para ang title natin sa inyo, kung nasa katwiran, ipaglaban. Alam nyo si AI, kita nyo, nakikita ko sa TikTok. Naka-live tayo, guys. Ang ano niya, ipinaglalaban sa usapan. Nakita ko yung comment ni AI, ipinaglalaban daw ang usapan ni Moonchild. Hindi. Pahinga rin pag may time, ha? Bessie, nakikita ko dito may pagka-Bessie and productive ang buwan ng Nobyembre. So, yung blessing of money and work, meron pa rin naman. Yun lang. Alalayan nyo ang inyong mga sarili. Okay? Move forward last month of birth months, December 2025. Gemini, anong kailangan yung marinig? Message? Guidance, advice. Ayan, may gustong umangat dito. The 10 of Wands. Birth months talaga. Ang dami niyang andito ang energy. Yes. Para magampanan itong ilang obligations, very fiery. Yung passion sa ginagawa nyo, sa gusto nyong matapos, ma-achieve, na ang ganda. Okay? Add pa tayo. Okay. December. Okay, 10-10 ang rating, guys. Add pa ako, ha. 10-10. Kita ko na yung 10 and 10. 9. Alam mo, huling buwan na lang ng taon. 10 of Wands, 10 of Swords. Alam ko, hindi to madali. Kung madalas na kayo nakakapakinig kay Moonchild, kita mo may 10 espada dyan na nakadagan. Hindi kailangan katakutan. Meron kayong ilang bit-bit na bit-bit dito. 9 and 10 of Swords. Berman, sobrang busy. Productivity ang nakikita ko, guys. Patuloy na paggalaw, paggamit ng inyong mga energy. Okay? Career sector, work-wise, ito yun. Ang daming pwedeng ihain sa inyo ng mga boss. Yes, guys. Yes to opportunity. This is the Page of Pentacles. Reverse. Yes to opportunity. Pero, mag-yes rin kayo, guys, ha? Sa inyong mga sarili. Meron at merong oportunidad po. Ang dami nga akong nakikita. Pero, pakiramdaman, ha? Kasi, totoo naman yan, if this is something extra money, extra work for an extra income, money, kaakibat po niyan ay yung extra responsibility rin. So, tanungin ang sarili kung kakayanin ba. Okay, baka ma-disappoint kayo or merong ilang ma-disappoint sa paligid. Alam ko, diretso yun. So, tatanungin, pakiramdaman ng sitwasyon. Para hindi kayo mabigla. Sabi kasi ni Moonchild, yes to opportunity Yes naman. Pero syempre naman, para masatisfy kayo sa inyong mga ginagawa or ang ilang taong ito sa iyong paligid, very important yung clarity, okay, sa'yo. Kung saan kahigit lang na maglalaan ng enerhiya mo. Okay, yung pinakauna kong nakita dito, very important to do some meditation, reflection. Maraming pinto ng oportunidad ang parating. Ayan, 3, kayo na to. Again, travel, anything in regards abroad for some of you. Transportation, technology. I-allow mo, yes, i-allow mo na tanggapin, yakapin yung opportunity. Allow yourself to shine sa ilang unexpected na paraan, unexpected ways. Paangatan yung curiosity. Be open sa mga bago na pwede nyo pang matutunan, madiskubre, ma-experience months, guys. Ang dami. Pero, pakiramdaman ng sarili. Kaya marahil umaangat, no? Nagbabalance yung pang-araw-araw na buhay at yung kayo mismo. Kasi ang daming ganap, Gemini, months. Merong kasiyahan, yes po. At the same time, andyan pa rin yung focus sa ilang alalahanin sa trabaho. So, allow mo ang sarili mo, especially December, na magpahinga rin pag may time. I mean, halimbawa, nasa party ka,
Ayan, nag-i-enjoy ka dapat pero ang isipan mo tumatakbo sa mas praktikal. So, parang hindi mo masyadong na-enjoy yung company ng bawat isa, ng mga taong nakakasama mo, pamilya. Okay, very important to take a break. Ayan. Ayan lang, pati ako napagod, guys. Pero kung meron talaga kayong i-heal, kailangan pahilumin, physically, mentally, emotionally, pahintulutan ng sarili. Do some reflection, healing, especially when it comes to your relationship, partnership. Actually, December, mag-highlight po ang inyong mga 7th house of relationship. For some of you na merong something ganap dito na hindi madali, December pa naman, lagi yung tatandaan, this is something mawo-workout nyo. Okay? Hindi man ma-workout pa ang relasyong ito kung sakali talagang malalim. If ever lang naman, hindi kailangan katakutan or laliman. Tulungan yung i-workout, paangatin yung opportunity para sa inyong sarili na makapagsimula kayo. Hindi pa huli ang lahat. Okay? Papasok dyan ng bagong taon, bagong pag-asa. Patuloy. Maraming ganap, guys. Maraming pwedeng limitless. Ayan. Marami pang pwedeng ipaangat o ihain sa inyo ang universe. Hindi kayo mawawalan. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages na marahil ay kailangan yung marinig per months of 2025, Gemini.